Kung todo diet at exercise ka pero hindi lumiliit ang bilbil mo, baka mali ang ginagawa mo. Nakakapagod to. Wait, hindi ako mahinga. Ito yung ano eh. Alam niyo yung ano, yung mga meme na bakit sumasakit yung shoulder pag nag-workout. Ito yung warm-up namin kanina, ganun-ganun. Mga soft drinks, mga ganyan. Yan yung medyo red flag, yung mga milk tea, mga sobrang maasukal na kape. Yan yung mga medyo kailangang iwasan ninyo. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist. And for today, pag-uusapan natin ang pinakamabilis na paraan para matunaw ang bilbil. Also for this video, pag-uusapan natin bakit nga bang hirap-hirap na tunawin ng ating bilbil. Ano yung mga dapat nating kainin para mabawasan ang taba sa katawan? Ano yung mga dapat iwasang pagkain? At kung ano yung mga exercise na pwede mong gawin. So first, pag-usapan muna natin ang anatomy ng ating tiyan or bilbil. Actually, ito pong bilbil natin, binubuo po yan ng dalawang uri ng taba. Unang-una yung tinatawag na subcutaneous fat. Pag sinabing subcutaneous, ibig sabihin yan, nasa ilalim ng balat. So ito po yung pag kinapa nyo yung tiyan nyo, kunyari ito sa tiyan ko, pag kinapa ko yan, tapos pumisil ako ng ganun, yan yung tinatawag na subcutaneous fat. Ibig sabihin, nasa baba lang siya ng balat. At kapag natunaw po yan, yung mga napipisil na yan, dyan na ngayon nagpapakita yung abs. Pangalawang uri po yung tinatawag na visceral fat. Ito naman po hindi natin to basta-basta mapipisil. Kasi po mas nakabaon po ito sa kalamnan natin. Talagang nakasuround po siya sa mga organs. Usually kung nakakita po kayo ng mga tatay na malakas mag-inom, tapos yung tiyan nila talagang bilog na ganun. Tapos pag pinindot nyo yung tiyan nila, sobrang tigas. Yun po, malaki po yung kanyang tinatawag na visceral fat. Visceral ang tawag dyan kasi po nakapaligid po yan sa mga organs natin sa ating tiyan. Ang mahalaga lang pong tandaan sa subcutaneous fat, kung gusto natin magkaroon ng abs, yan po dapat yung tunawin natin. Ngayon, para naman maiwasan yung mga iba't ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, at mga sakit sa atay, dapat po mabawasan yung tinatawag na visceral fat. Ngayon, inimbitahan ko po ang isang expert pagdating po sa diet, sa nutrition, and isa rin po siyang doktor at matalik kong kaibigan. Ito po si Doc Dex, at tinanong ko po sa kanya kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga bilbil. Meron tayong tinatawag na calories in and calories out. So yung calories in, ito yung kinakain natin. Tandaan natin, calories in, kinakain. Kapag masyadong marami yung nakakain natin versus yung nailalabas nating enerhiya in the form of calories yan, dyan nagkakaroon tayo ng excess ng inyong storage ng inyong nakakain or storage ng inyong energy in the form of fat and belly fat, no? Yan yung magdudulot dyan ng inyong mga taba sa tiyan o mga bilbil. Pangalawa, yung insulin resistance. Dyan nagkakaroon din dyan ng problema at tumataas din yung ating mga cortisol levels. So kapag tumataas yung cortisol levels natin, nagiging apparent yung ating belly fat o tumataba tayo sa area ng ating tiyan. Kapag kasi stress tayo, no, tumataas din yung cortisol kasi ito yung tinatawag natin na stress hormone. And then of course, yung mga ultra-processed na mga pagkain. Kasi kapag sobra yung mga processing na ginagawa, madali tayong magmamunch on sa mga yan, mabilis nating makakain, so mabilis ting tataas yung mga calories na nakakain natin. Last na, yung sleep. No, kapag hindi maganda yung pagtulog natin, pwede rin lumaki yung inyong mga tiyan. May mga pag-aaral tungkol dyan. Ang hirap pa po sa mga bilbil kasi dapat lagi tayo nagsi-sit-ups o kaya crunches o kaya yung planks, which is sobrang nakakapagod. Pero alam nyo ba na posibleng wala yung epekto talaga? Later pag-usapan natin kung bakit hindi gumagana ang mga abdominal exercise para palitin ang bilbil. Since nabanggit din naman ni Doc Dex yung tinatawag niyang calorie surplus, calories in, calories out, ano nga ba tong calorie deficit na to? Again, ang calorie deficit po, ibig sabihin niyan, yung kinakain natin na calories dapat po mas mababa kumpara sa ating maintenance calories. Or in simpler terms, dapat po onti yung ating kinakain. Kaso lang, paano natin malalaman kung onti ba talaga yung ating kinakain? Kasi minsan akala natin onti, pero calorie dense pala siya. So ito po gawin nyo po, punta po kayo sa Google, type nyo po yung TDEE calculator. I-fill in nyo po yung mga nakalagay dyan, yung age, yung height nyo, and very important yung inyong activity level. Tapos yung number na lalabas dyan, yan po yung inyong maintenance calories. At yung maintenance calories, yan po yung dapat nyong kainin para hindi magbago yung inyong timbang. So, kunyari, 2,500 yung lumabas sa inyo. Yung 2,500, dapat po yan yung calories nyo per day. Ngayon, kung gusto natin magbawas ng timbang, tatagain po natin yan or babawasan natin yung 2,500 na yan. Magiging 2,200 na lang po siya. At yan na po yung ating tinatawag na calorie deficit. Deficit siya kasi bawas or kulang sa iyong maintenance calories. So, yan na po yung bagong calories na kakainin nyo kada araw para magbawas ang inyong timbang. Meron po ako mas mahaba at mas kompletong video niyan. Panoorin nyo po. Ito po yung video na yon para mas mag-guide po kayo ng mas kompleto.
So nabanggit mo pre yung yung processed food. Ano pa yung mga tingin mong nagiging or ano yung mga pagkain na kailangan iwasan para mawala yung belly fat? Para mawala yung belly fat, kasama din dyan yung mga inumin. No, yung mga masyadong matatamis na inumin at saka mga pagkain, mga cakes, mga pastries, yung refined carbohydrates. Kapag kasi refined, ibig sabihin nito yung simple carbohydrates na sila. So may dalawang forms ng carbohydrates, simple and complex carbohydrates. Yung simple carbohydrates, yung sobrang asukal na, so makikita niyo sa mga pastries, mga cakes, yung mga white bread ninyo, pati na rin yung mga sweetened beverages, no, yung mga soft drinks, mga ganyan. Yan yung medyo red flag, yung mga milk tea, mga sobrang maasukal na kape. Yan yung mga medyo kailangang iwasan ninyo. Kasama na rin yung alcohol. So, yung yung belly fat, kasama din dyan yung beer belly na tinatawag. Actually, kaya medyo sa mga manginginom, ang hirap nila matanggal yung taba. Kasi kapag uminom tayo ng alak, yan yung unang minemetabolize ng katawan. So, instead na ma-metabolize yung ibang kinain mo, uunahin niyang durugin yung alak. Ang tendency, nagka-accumulate ka ng sobrang taba dito sa bilbil. Tapos dito talagang central adiposity yung tinatawag nila. And aside from that, meron din tong epekto sa atay. Pwede kayong magkaroon ng fatty liver. Dok, ang dami namang bawal kainin. Lahat yan masasarap eh. Paano yung mga paborito kong soft drinks? O kaya yung mga paborito kong pagkain? Anong kapalit nun? Actually, pwede pa rin naman tayong kumain or uminom ng mga paborito natin. Basta, pasok sa calories. Also, another tip para hindi po kayo mahirapan. Kung sanay po kayo mag soft drinks, pwede po kayo uminom ng sparkling water. Lagyan nyo lang po ng lemon. Or pwede rin po kayo uminom ng mga Coke Zero or mga Sprite Zero, yung mga diet version ng mga soft drinks. Pwede po yun makatulong sa inyong weight loss journey kasi po at least nababawasan yung inyong cravings, nasa-satisfy yung inyong lalamunan. Kasi kahit papano, matamis pa rin naman siya, nakaka-relax pa rin naman siya, nakaka-refresh pa rin naman siya, pero 0 calories po yung mga yan. Pero tandaan nyo lang po na dapat po, meron pa ring limit kasi po pag sobrang dalas natin uminom ng mga diet coke, pwede po magbago ang environment ng ating tiyan at makaramdam kayo ng bloatedness o kaya constipation. Ano yung tingin mong pwede mo i-advise sa mga gusto matanggal ang belly fat ng mabilis, natural, walang gamot? Bale, bilangin natin kung ano-ano yung mga advice na yun. Number 1, tamang pagkain. So, ano yung mga tamang pagkain? High fiber foods, low glycemic foods, yung mga madadahong gulay, mga non-starchy vegetables, yung mga broccoli, mga cauliflower, yung mga madadahon at iba't ibang kulay. Kasi yung fiber natin, nakakatulong yan sa pag-slow down ng gastric emptying time natin at saka nakakatulong din siya sa parang pakiramdam mo busog ka na. Pangalawa, lean protein. Kasi yung lean protein natin, yung mga itlog, halimbawa, walang taba kapag bago ninyo lutuin. Tanggalin yung taba bago lutuin, tanggalin yung balat bago lutuin. Kapag sumama pa yung taba, that's added calories as well. So, yung lean protein, that's less calories. No? And then, since protein nga siya, nakakatulong siya sa inyong digestion at saka nakakapagpa-feel nga din sa inyo ng puno yung inyong pagkain. Pangatlo, kung iinom po kayo ng beverage, tubig lang. Ehersisyo. Libre pong maglakad. Hindi nyo kailangan ng sobrang fancy na gym membership. Hindi nyo kailangan magbayad ng monthly na kung magkano. Hindi nyo kailangan magbayad ng coach. You just simply walk. Aim for around 7,500 steps at least and then do progressive overload. Ibig sabihin, kung ngayon 7,500 ka, next week gawin mo 8,000, susunod 8,500. Miwas kayo sa stress kasi nga yung stresses natin, nakapagpataas ng cortisol, problema yun. Pangapat, tanggalin yung mga bisyo kasi alak, sigarilyo, yan, nakakapagpataas din ng hormones na problema. Last na, matulog. Kasi yung pagtulog po, nakakatulong yan sa metabolismo natin, nakakatanggal din ng stress o nakakabawas din siya ng stress hormones natin. Kaya makakatulong po para sa inyo, para maiwasan yung formation ng belly fat. At saka isa pa kasi pagka late na natutulog, prone din kasi sa overeating or yung late night snacking. Na minsan yung midnight snack na kine-crave natin ay yung mga matatamis na pagkain. Ngayon, syempre, para mas mabilis, tunay na mabilis kang mawawala ng bilbil, dapat po sasamahan niya ng exercise. At nabanggit natin kanina na yung pagsi-sit-ups, pagpa-planks, o kaya pag-abdominal crunches, pwedeng hindi yan gumana. Kasi po, isa sa mga misconception, lalo na sa mga beginners sa pag-gym, akala nila kapag po sila ay nagsi-sit-ups or nagpa-planks, matatanggal yung kanilang bilbil or mababawasan yung taba dito sa tiyan. Pero hindi po ganyan nag-work ang katawan ng tao. Yan po yung tinatawag na spot reduction. Pag sinasabing spot reduction, pinipili natin yung mga taba na gusto natin tanggalin sa katawan. Kunyari, medyo malaki yung ating braso. Gusto natin
matanggal or spot reduce yung taba sa braso, nag-arm workouts tayo. O kaya naman malaki yung ating bilbil. Gusto natin mas spot reduce yung ating bilbil, nag-abdominal exercise tayo. Pero ang spot reduction po hindi yan gumagana. Nababawasan po kasi yung taba sa buong katawan ng tao ng sabay-sabay. Generalized po yan. Hindi natin yan mapipili. Kaya yung sa mga nag-ab workouts po, planking, kung nagtataka kayo kasi wala kayong nakikitang resulta, napapagod lang kayo, yan po yung dahilan. Again, babalik pa rin po tayo sa tinatawag na calorie deficit. Yan pa rin po yung pinaka-important para matanggal ang ating bilbil. Pero still, dapat po wag pa rin mawala yung exercise. Ngayon, sa mga exercise na gagawin nyo, dapat po pasok itong mga criteria na to. Unang-una, dapat po malaking muscle group yung na-activate. So, common na common po dyan yung mga lower legs or mga thigh muscle exercise, mga squats. Pangalawa, dapat po na-activate yung tinatawag na EPOC or EPOC. Ang ibig sabihin po niyan, kahit tapos na yung exercise na ginawa nyo, meron pa ring epekto sa inyong katawan. Kunyari ako, nag-exercise ako, sabihin nating HIIT, yung mabilisang paggalaw to and talaga nakakapagod. Ngayon, kahit umuwi na ako galing gym, basta ginawa ko yung exercise na yun, nagbe-burn pa rin ng fat yung aking katawan. Kasi na-activate yung EPOC or EPOC. May mga exercise po akong ipapakita later na nakaka-activate ng EPOC, abangan nyo po. Next, very important, dapat po sustainable. Kung ano mang exercise yung talagang magagawa nyo ng habang buhay. Kasi po, merong forever sa pag-exercise. Kasi po, ang pagpapayat natin, habang buhay na po natin yan gagawin. Hindi yung parang gusto lang natin magpapayat ngayong summer kasi punta tayo sa beach or magpapapicture tayo tapos ititigil na natin lahat ng ating good habits. Hindi po ganun nag-work. Dapat po, ang ating pag-exercise, forever na yan. And of course, dapat po mababa yung risk for injury. Iiwas po kayo sa mga exercise na talagang nakakapagod or talagang mahirap gawin. Huwag nyo pong ipipilit kasi kapag kayo ay na-injury, mas lalo pong babagal ang inyong progress. Pero ikaw, coach, anong usual mong ina-advise sa mga beginners na ang complaint is belly fat? Diet talaga. In terms of losing belly fat, number one factor is diet. Kasi you can never outwork a bad diet talaga. Natry ko yan dati. Kain ako ng kain, tapos parang inisip ko, kaya ka na ma-burn to. Oh, kasi nag-gym naman. Oo, di ba? So, jogging ako ng jogging. Yun, sinabi ko sa'yo kanina, workout ako 5 times a week, 3 to 4 hours per session. So, nangyari sa akin, nagbawas ako, pero sobrang konti lang. Tapos na-burnout ako. Yun. So, hindi siya sustainable, hindi advisable. So, sa mga beginners, na-advise ko talaga, Diet. diet talaga. Control the diet. Control the diet. Siguro, ang nangyayari, number one kalaban kasi, di ba, pag nag-diet or calorie deficit is gutom. So, quick fix naman talaga dyan is focus majority on whole foods na talaga. Proper food selection kasi better your food selection is, mas na-satiate ka, protein mo, and everything else. So, mas nakakatulong din talaga yung Parang technique din to, sinasabi ko lagi, damihan laging fiber. Kasi pag mas maraming fiber yung kinain mo for that meal, sobrang tagal mong busog. Tsaka sobrang puno ng tiyan mo. So itong squat to overhead press, kitang-kita nyo naman na talagang hinahapo kami ni Smart Fit. Ang maganda po dyan na-activate niyan yung EPOC. After ng exercise na yan at pag ginawa nyo yan daily or consistently, kahit pag-uwi nyo sa bahay, nagbe-burn pa rin kayo ng taba. So mas mabilis ang inyong pagpayat. Nakakapagod to. Makapagod talaga to. Ang benefit nito, guys. Wait, hindi ako kahinga. Hindi ako kahinga. Wait lang. So ito namang deadlift, maganda rin to kasi na-activate po yung ating lower legs or yung leg muscles natin, which is according sa criteria ng mga magandang exercise para sa pagpayat. Kapag big muscles po yung ating na-activate, mas maganda po yung ating metabolism at mas mabilis yung ating pagpayat. So gawin nyo po itong RDL, alalay lang po, wag po masyadong mabigat at dapat po tama ang inyong form. Yung working set mo dito, usually, 3 sets. so warm up pa yun. Yung una. Warm up pa. Ito. Ito working set. Working na, okay. Warm up lang daw kasi kayo. Akala ko. So, magandang ano din dito, nagbavari din yung grip sa pull-up eh. Kumbaga, the wider the better. Kasi pag medyo narrow, nangyayari dyan, mas lalagay yung emphasis sa biceps, sa forearms, yun. So, parang nagaganto siya. Whereas, kung further away, mas wide siya, mas na-isolate yung lats mo. Also, add ko lang guys, ito. Kung gusto nyo matuto mag-pull-ups, ako to ginagawa ko before. Pumapatong muna ako sa chair. Chair, Kunyari may chair dyan, tapos iangat ko yung self ko. negatives. Ine-negative ko na lang. Negative. Itatabi ko yung chair, tapos bababa ako dahan-dahan. Or pwedeng gawin, yung iba, yung resistance bands. Resistant bands. Nakapakan nyo. Tapos yun. Kasi the lower you are,
mas inaangat ka eh. Oo. So, nakakatulong din yun. Itong pull-ups medyo pang hindi to beginner friendly, pero gaya din ng sabi namin dyan, kung kayo po ay beginner, pwede po kayo gumamit muna ng upuan. Tapos i-negative nyo na lang po. Umakyat po muna kayo, tapos dahan-dahan buwaba. Maganda po kung masasama nyo to sa routine nyo kasi po maganda ang activation nito sa ating likod. And bukod dyan, malaking muscle din po yung ating likod or yung back muscles natin. And remember, pag higher or bigger yung muscle group, mas mabilis ang ating pagpayat. Another po is yung chest press. So, sa chest naman. Kagaya sa back muscles, malaking muscle group din po yung na-activate dito. And ang maganda dito sa back, sa pull-ups, tsaka sa chest press, mas mahuhubog po yung inyong katawan. Very important to sa mga lalaki. Mas magiging V-taper yung inyong katawan. And ito actually yung pinaka-effective sa lahat ng exercise. And pinaka-magagawa nyo ng pangmatagalan. Ito yung walking. So sa walking po, pwede po kayo mag-daily steps. Kahit 7,000 steps, basta daily nyo ginagawa yan, ma-observe nyo po na talagang dahan-dahang matutunaw yung ating taba. Sa walking po kasi, ang mas sinusunog nyan is hindi yung ating muscles. Kasi low intensity lang po yan. Ang mas sinusunog dyan is yung ating, specifically yung bilbil. So mas nata-target. So para lang siyang hindi nakakapagod. And nakala natin parang chill na chill lang and hindi tayo papayat. Pero very effective po yung walking basta consistent kayo. At diyan ko natatapusin ang video. Kung marami kayong natutunan, please share this video po sa mga kakilala nyo. And huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Kung gusto nyo malaman yung mga pagkain na akala mo healthy pero hindi pala, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin signing out.